Assalamualaikum mga Maripars, kumusta kayo? Sana isamahan niyo pa rin ako sa aking simpleng luto serye for today's video. Alas 11 na to ng umaga at etot ngayon ko pa lamang ipaghahanda ng breakfast itong si Ate Huda. Simpleng plain rice at saka sunny side up lang naman itong kanyang request. Pagkatapos kong maibigay sa kanya yung kanyang pagkain ay ito namang ampalaya ang aking aasikasuhin. Ilang araw na kasi ito sa ref simula nung nabili ko. Kaya ayan, natignan nyo naman at nahinog na nga itong kanyang mga buto sa ilalim. Ginamitan ko lamang ito ng kutsara para ma-scrape at matanggal ko itong kanyang mga buto na namumula na nga. Pagkatapos ay hiniwa ko lamang ito ng maninipis. Alam kong hindi lahat sa atin ay kumakain nitong ampalaya. Yung iba kasi ay napapaitan neto. Pero ako mga mari, gustong gusto ko talaga ito. Wala naman kasi talaga akong pinipili sa gulay at lahat naman kinakain ko. Alhamdulillah. Ay meron nga po pala akong hindi kinakain na gulay dito sa Middle East. Yung tinatawag nilang jarjir. Ewan ko ba, pero kahit anong pilit ko sa sarili ko ay hindi ko talaga kayang lunukin yun. Balik na nga pala tayo dito sa aking ginagawa. Pagkatapos kong mahiwa yung ampalaya ay naglagay lamang ako dito ng medyo maraming asin. Pagkatapos ay nilamas-lamas ko lamang ito. Isa din po kasi itong pamamaraan para mabawasan yung pait ng ating ampalaya. Isinet aside ko muna ito at kailangan muna nating ibabad yun sa asin. Habang ibinababad ko sa asin yung ampalaya ay itong sibuyas at saka bawang naman yung aking gagayakin. Fast forward, pagkatapos kong mahiwa yung sibuyas at saka bawang ay eto't binalikan ko na itong ampalaya. Dahil nga ibinabad natin ito sa asin kaya kailangan natin hugasan. Siguro mga 4 na beses ko itong hinugasan mga mare. At eto't simulan na natin itong ating pagluluto. Ginamit ko lang ulit itong pinagprituhan ko ng itlog ng Ate Huda. Nagdagdag lang ako dito ng konting olive oil. Nung uminit na ito ay nilagay ko na din itong bawang at saka sibuyas. Hinalo-halo ko lamang ito at nung medyo mag golden brown na yung ating bawang ay eto't nilagay ko na din itong ampalaya. Kapag nagluluto ako ng ampalaya mga mare, hindi ako naglalagay dito ng tubig. Ayoko kasi sa ampalaya yung overcook o yung sobrang lambot. Napakadali lang din kasi nitong maluto lalo pat hiniwa natin ito ng maninipis. Naglagay na din ako dito ng oyster sauce at ng konting asin at hindi pwedeng mawala itong paminta. Hinalo-halo ko lamang ito at uulitin ko ulit na hindi ako naglagay dito ng tubig. Nung medyo luto na itong ampalaya, eto't kinuha ko na din itong itlog. Magkaiba nga ng size itong itlog dahil itong isa ay itlog ng native na manok. At wag na natin itong patagalin at ilagay na natin itong itlog. Pagkatapos ay halu-haluin lang natin ito. Konting halo na lamang ito mga mare at kapag nakikita nating medyo mag-dry na yung itlog ay patayin na natin yung apoy. Para sa akin yung ganitong texture ay okay na ito kaya papatayin ko na itong apoy para hindi ma-overcook itong ating ampalaya. Fast forward, after kong magluto ng ampalaya, nakapaghugas na din ako ng aking mga pinaggamitan at eto't aasikasuhin ko naman itong chicken liver na lulutuin ko para sa aking mister. Yung isang pirasong chicken liver, hinahati ko lamang ito sa 4 at tinatanggal ko yung mga dugo-dugo niya sa ilalim. Simpleng-simpleng luto lang naman ang gagawin ko dito sa chicken liver. Naglagay lang ako ng olive oil dito sa kawali at nung uminit na ito ay ilalagay na natin kaagad yung ating mga nahiwang chicken liver. Parang ipiprito lang natin siya mga mare dito sa olive oil. Ewan ko sa mister ko mga mare pero gustong-gusto niya yung ganitong luto. Sa pampalasang nilagay ko dito, wala na pong iba kundi asin at saka paminta lang. Kakainin nga lang po pala ito ng aking mister mga mare with Arabic bread. Kapag kinakain niya na ito ay pinipigaan niya lamang ito ng lemon tapos may yogurt at saka capsicum on the side. Kung nagustuhan niyo po itong ating video ngayong araw, baka pwedeng pakipusuan at pakishare na din po itong ating video at pakifollow na din po itong ating page. Shukran!